Pero ang matuwid ay magpapakatuwid. Ang malinis ay magpapakalinis. Hindi po basta matuwid, nagpapakamatuwid. Hindi po basta malinis pag linggo lang at paggawain katulad nito, hindi po nagpapakalinis. The righteous will be more righteous and the clean will be mightily be clean. Kaya it is a choice. Kaya narito ngayon dahil sa kagagawan ng Diyos. Kaya huwag mo nang sayangin ito. Huwag ka nang mawirduhan kung bago sa iyo ito. Mapalad ka at naririto ka ngayong gabi. Amen? Merong ginagawa sa iyo ang Diyos. Kaya napakahalaga, bago ang pangangaral, may pinagagawa sa akin ng banal na Espiritu. At kapag nasa iyo ito, napakatindi po ng magiging mong buhay. At kahit saan ka po pumuntang panig ng mundo, basta nasa iyo ito, wala pong makadadaig sa iyo. Ito po ang sandata ko na laging ako ay nagtatagumpay. At habang ako ay nakatayo, ulitin kong muli, to please God is to honor God. For God to touch the people that will be connected to you, you have to fight. No warfare, no victory. Yes, amen. Hindi ho pwede ang basta tagapakinig lang. Kailangan ikaw ay nakikipaglaban. Amen po ba? Amen. Kaya ngayong gabi, makinig kang mabuti sapagkat dun sa mensahe at kahit ngayon, ibinigay ng Diyos ang 7 steps of powerful prayer life. At kailangan po na ikaw ay pumapanig sa salita ng Diyos. Hindi ko makalimutan ang definition ni Kenneth Copeland about prosperity. Ang sabi niya, prosperity is to use God's ability to help mankind in whatever their needs be. So ang kasaganaan ay gamitin ang kakayahan ng Diyos para matulungan ang buong sangkatauhan anuman ang kanilang pangangailangan. Amen po ba? Ang sabi naman ng isang lingkod ng Diyos, affirmative prayer releases power beyond which positive results are accomplished. Pag sinabi pong affirmative, yun po'y positive din. Pero kapag affirmative, sinasabi mong nasa iyo ng harapan yung iyong kailangan. Amen po ba? Amen, hallelujah. Affirmative prayer releases power beyond which positive results are always accomplished. Kaya ngayon, may 5 levels po ang prayer. Ang sabi ni Samuel, kailangan po kayo ay mananalangin sapagkat ang sabi ng Biblia, pray without ceasing. Dahil kung hindi ka mananalangin tuloy-tuloy, magiging kang basang sisiw. Tingnan mo ang iyong katabi. Para ikaw ay maging matipuno, kailangang maalab ka sa panalangin. Pag nakakita ka ng problema sa iyong kasambahay, huwag mo siyang mumurahin. Dahil hindi tao ang kalaban mo. Hello? Our enemy is not flesh and blood. Pumunta ka sa iyong kwarto, lumuhod ka ro't humagulol ka. Sabi ni Samuel, hindi ako magkakasala sa Diyos. Hindi ko kayo titigilang ipanalangin. May not sin against God by not praying for you. Kaya kung hindi mo dinadalangin ang iyong kasambahay, ang mahal mo sa buhay, ikaw may problema at mamumroblema ka. Pero kung ikaw ay magiging maalab sa buhay ng panalangin, kaiba po ang mangyayari sa iyong pamilya.
Amen? At ang sabi ng Diyos kay Jeremias o kay Ezekiel, ako'y naghahanap ng mga tao na pipigilan ng aking puot. I'm looking for person who will stop me in my wrath. I'm looking for intercessors. Hello? Napipigilan ako sa gagawin kong pagpaparusa. Mamaya sa mensahe, maunawaan ninyo kung gaano kaganda yung tatlong patutuo ngayon at yung mensaheng ibinigay ng Diyos. He is looking for intercessors. And those intercessors, genuine intercessors, He will provide wealth and riches to the intercessors. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? The first level is ask. You receive not because you ask not. The second level is seek. Hahanapin mo yung iyong hiningi. Lord, bigyan mo ako ng hanap buhay. Pumunta ka sa website at maghanap ka ng hanap buhay. Hindi darating sa iyo ang kumpanya, hindi siya kakatok at sasabihin, halika, at ikaw ay bibigyan kong hanap buhay. Hindi po lalapit sa iyo ang pera, ikaw ang pupunta kung saan may pera. Hello? At tama ang inyong kinaroroonan ngayon sapagkat narito ang lahat ng iyong kailangan ngayong gabi. Amen. Hallelujah. And the third level of prayer is knocking. Kakatok. Hanggat hindi mo natatanggap, hanggat hindi ka pinagbibigyan. Ang sabi ng Panginoon, may isang lalaking pumunta hating gabi sa kanyang kaibigan, humihingi ng tinapay dahil siya may panauhin. Kung ang hinihingi mo ipantuition ng iyong anak, bibigyan ka ng Diyos. The best prayer is praying not for your need, but for the need of your loved ones. Nakukuha niyo po? Amen. Hindi siya tumigil hanggat hindi siya binibigyan ng tinapay. Huwag kang maghihinanakit kapag hindi ka pa binigyan. Basta ituloy mo lang at bibigyan ka rin. Ang tawag po doon ay importunity in prayer. Ang sabi ng Panginoong Jesus doon sa babae, hindi binibigay ang tinapay sa mga aso dahil humihingi siya ng awa sa Panginoon. Sa anak lang ng langit ibinibigay ang pagkain, hindi sa mga aso. Yun po ay, alam mo, ang alisin mo sa lahat ay yung ikaw ay masaktan sa maririnig mo. Kung yung tao ang gamit ng Diyos, kahit laitin ka, lumapit ka pa rin sa Kanya sapagkat siya ang sinabi ng Diyos na gamit sa iyo. Amen po ba? Mismo ang Panginoon na nagsabi, hindi ang tinapay sa panahon ngayon ibinibigay sa aso. Ang isa pong talagang humihingi sa Diyos, nagkakaroon ng karunungan. At ang sabi niya, kung hindi man po pwedeng kumain ng tinapay ang aso, pwede po bang yung mumo, yung nalalaglag sa kainan, pwede po bang yun ang kainin ng aso? Kailangan ko po yun kahit kapiranggot at gagaling ang aking anak. Hello! Knocking is persisting. And then ang fourth level po, waiting. Diyan marami ang sira. Hindi makapaghintay. Naaalala ko ang isang kamag-anak. Gusto na niyang mag-asawa at 2 ang girlfriend niya at 2 ang kataraton niya. At nung araw na yun, gusto niyang pakasalan yung una dahil 2 yung babae. Kausap niya, ganong oras, hihintayin kita sa ating tagpuan at pakakasalan kita. At yun naman 2 girlfriend niya, kinausap din niya, binigyan niya ng oras yung kanyang first love. At ang sabi niya, sa ganong oras sa ating tagpuan magkita tayo. At yung pinakaiibig niyang babae, hindi sumipot. Kaya yung 2 hindi niya lubhang iniibig, yun ang kanyang itinanan. Hindi ho pwede ang 2.
kailangang isa lang. Kung iibig ka sa pakakasalan mo, isa lang. Nakukuha niyo po? Nawa kayo ay matuto. Amen? Dahil ito ay talinghaga. Ang Panginoon kung magturo'y talinghaga at ang nakakaunawa ay ang mga tunay na anak ng Diyos. Kaya unawain mo. Ngayon kung hindi mo maunawaan, sabihin mo, hindi pala ako anak ng Diyos. Mamaya, magiging kang anak ng Diyos. Amen? Oh, palakpakan natin ang Diyos. So waiting. For those who wait upon the Lord shall mount up with wings like that of eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and they shall not faint. Hindi ka po mabibigo. Amen. Hindi ka po makakalasap ng kahirapan bagamat daraan ka sa mga mahihirap. And then, ang fifth level po ay fasting. Kung hindi mo pa rin matanggap, mag-ayuno ka. Hello? Huwag mong sasabihin ang pag-aayuno ay, alam mo, maraming binabago ang salita ng Diyos. Ang fasting daw ay, huwag ka lang magmerienda. Hindi po. Yun pong meal ang sinasabing fasting. Hindi rin po yung gustong-gusto mong gawin ay huwag mo na munang gawin for one day. Wala pong, ang nagdaragdag sa Biblia ay daragdagan ng sumpa. Ang nagbabawas ay babawasan ng pagpapala. Ang fasting, pahihirapan mo ang iyong katawan. Hello? Andyan pa po ba kayo? Gusto niyo talagang maging maunlad at pinagpalad, sinasamahan ng Diyos? Praise God, hallelujah. So ang 6th level po ay warfare. Warfare. Marunong ba kayong makipaglaban? At ang pang-7 po ay command of faith. Alin ang una, grasya o awa? Grasya o awa? Grasya o awa? Awa. Bago grasya. Hello? Pag hindi ka kinauwa ng Diyos, walang grasya, disgrasya. Kaya awa muna, bagamat ito ay halos magkapantay. Kinawaan ako ng Diyos. Kaya ako ay may grasya. Nakukuha niyo? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Wow. By the mercies of God, kailangan mo ang maraming awa ng Diyos. Wala kang pera, kailangan mo'y awa ng Diyos. Amen? Hindi awa ng tao, huwag kang hihingi ng awa ng tao, walang kapangyarihan ang awa ng tao, sapagkat ang sino mang nagtitiwala sa bisig ng tao ay nakasumpa. Mamaya, iaalis kayo ng mensahe sa sumpa dahil marami sa inyo ang hindi nakakaalam na nakasumpa ka pala dahil sa tatay mo lamang ikaw umaasa sa nanay. Umasa ka sa Diyos at ang tatay at nanay mo ang tutusto sa iyo. Hello? Hallelujah! Amen! Kaya ngayong gabi nais kong inyong maunawa ang mabuti yung mensaheng ito ay inihanda ng Diyos para sa iyo. So, hawakan mo ang kamay ng iyong katabi at sabihin mo, nawa ito ay ating maunawaan. Sige po. Praise God. Hallelujah. So, simulan po natin ang mensahe. Ang Diyos lamang ang magbubukas ng iyong mata. Ang Diyos lamang ang magbubukas ng iyong tenga. At ang Diyos lamang ang magbubukas ng iyong puso. Binuksan niya ang aking puso. Binuksan niya ang aking tenga. Binuksan niya ang aking isipan. Pero ikaw lamang ang may tanging karapat at hindi ka pakikialaman ng Diyos sa pagbubukas ng iyong kamay. Hello. Sa kamay na nakabukas, sila'y magiging labis ang pagpapala. Amen po ba? Ulitin kong muli, ang pagbubukas ng isip ay galing sa Diyos.
ang pagbubukas ng tenga ay mula sa Diyos. Ang pagbubukas ng puso ay galing din sa Diyos, ngunit ang pagbubukas ng kamay, kanino galing? Sa akin. Amen, sa akin. Sapagkat binigyan ka ng Diyos ng kalayaan kung paano mo pamamahalaan ang iyong kayamanan. At kapag naging katulad ng Diyos sa pamamahala, paano ba mamahala ang Diyos? Siya po ay bigay ng bigay. Hello. Purihin ang Panginoon. Ngayon sasabihin mo, wala kang ang pera. Pero nais kong ipaunawa sa iyo, may talento ka. Hello? Kung wala ka mang pera o kasya lang ang pera, may talento ka. At meron kang kalusugan. Kaya nga unawain mong mabuti, ikaw ay labis na pinagpala. Huwag mong pag-aalinlanganan yan dahil kasi nasisikil, nasusuppress, nare-repress yung katotohanan ng ikaw ay pinagpala. Sangayon sa pag-aaral, kapag ang isang tao ay nakakakain ng 3 ulit maghapon, siya ay kabilang doon sa 16% na mayaman sa buong daigdig. Hello? At kapag ang isa namang tao ay may bahay na matutuluyan kahit na barong-barong at siya may tinutulugan at nakakakain siya ng 3 ulit sa maghapon, siya ay kabilang sa 8% ng total world population na masagana. Tingnan mo ang iyong katabi, may bahay ka ba? Sabihin mo, kabilang ka sa 8%. Alam niyo po ba na napakarami sa India nang hindi na kumakain? Alam niyo ba sa Africa na namamatay ang mga bata na nakausli ang mata at nakalobo ang tiyan dahil walang pagkain at walang inumin? At kaya naman sa India nagkakagutom sila dahil hindi nila kinakatay ang baka. Dahil Diyos nila ang baka. Ay ang isang baka ang pagkain 8 kilo sa bawat araw. Ilang milyon ang baka sa India. Kaya kailangan nila si Jesus. Amen po ba? Kailangan ng tao si Jesus. At ikaw lamang ang isa sa gamit ng Diyos para ipakilala si Jesus. Pero hindi ka magamit sapagkat ayaw mong paggamit. Ayaw mong paggamit sapagkat nakatingin ka lagi ay sa wala sa iyo. Hello? Kung titingnan mo ang nasa iyo, lalago at uunlad yung nasa iyo. Ang sabi ng Panginoon, siyang meron ay daragdagan pa ng masagana. Ngunit siyang wala, kahit yung kaunting nasa kanya aalisin ng Diyos. Kaya pag hindi mo ginamit yung pagpapala mo, aalisin yan sa iyo ng Diyos. At ibibigay sa mga maalap. Ito'y salita ng Diyos. Hindi ito salita ng tao. Kaya nga unawain mong mabuti, sabihin mo, I am well favored. I am so much blessed by the Lord. Grabe ang pag-ibig sa akin ni Jesus. Ngayon, patutuhanan mo yan. Hindi yung laging pagkakatapos ng revival ay laging kinakapa ang wallet. Aabot pa kaya ito bukas? Ano yung 7th level of faith, of prayer? The command of faith. If you believe and do not doubt, say to this mountain, go yonder. Lumipat ka. Praise God. At susunod sa iyo ang bundok. Ginagamit niyo po ba yon?
Inuutusan mo ba ang sakit na umalis sa iyong katawan at sa iyong bahay? Inuutusan mo ba na ang kahirapan ay umalis sa iyong pamilya? Inuutusan mo ba ito? Utusan mo yan at yan ay susunod sa iyo sapagkat si Satanas alam din ang Biblia. Kaya nung maglaban ang Panginoon at si Satanas, ano ang kanilang ginagamit sa pag-uusap? It is written. Kaya kung hindi mo alam ang Biblia, daig ka pa ni Satanas. Sapagkat alam niya ang Biblia, mali nga lang ang kanyang paggamit. Pero ikaw, pag ginamit mo ng tama ang Biblia, ikaw ay katatakutan ng buong impyerno sapagkat ang salita ng Diyos ay animoy tabak na magkabila ay talim. O kung ikaw lamang ay magiging maalam sa Diyos at sa kanyang salita. Sino rito ang wala pang Biblia? Taas ang kamay. Tumayo ka at bibigyan ka ng Biblia ngayon din. Bigyan ng Biblia ngayon din siya. Sino pa ang walang Biblia dito? Sige, tayo lang kayo, bibigyan kayo ng Biblia. Huwag kayong mahiya. Mayaman ang ating Diyos sa simbahang ito. Amen? So yung mga walang Biblia, tumayo at bibigyan kayo ng Biblia. Hallelujah! Praise God! So habang kayo nakatayo, huwag kayong mahahadlangan. Ako'y tuloy-tuloy sa pagsasalita. Sino rito ang may mga Biblia? So tatanungin ko kayo, gaano ninyo iniibig ang Diyos ng Biblia? Tahimik. So bigyan ng Biblia yung mga nakatayo. So kayo'y may Biblia, kayo ba ay nakapagpatawad na? Kayo'y may Biblia, hindi na ba kayo mainggitin? Kayo'y may Biblia, hindi na ba kayo naglalasing? Kayo'y may Biblia, hindi na ba kayo hambog at mayabang? Kayo'y may Biblia, hindi na ba tayo sinungaling? O konti na. Salamat at totoo tayo ngayong gabi. Amen. Oh, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Glory. Salamat at umuupo na yung walang Biblia. Ibig sabihin na sa'yo na ang Biblia. Amen. Hallelujah. Ibalakpak ang mga kamay na yan. At pagpalain ng Diyos ang nagkaloob ng mga Bibliang yan. Kaya yan ay iyong gawin na higit pa sa iyong ari-arian. Yan ang iyong kayamanan mula ngayong gabi, ang salita ng Diyos. O, purihin ang Panginoon. So, nais kong maunawaan mo that you are favored and extremely happy. Favored and extremely happy. Kailangan makarating ka po rito na ikaw ay laging pinapaboran ng Diyos. Ano po ba ang pabor ng Diyos? Yung nagising ka lang kaninang umaga, that is a favor from God. Yung nag-skip ka ng lunch dahil gusto mong makarating sa gawain ito at hindi ka humapdi ang sikmura, that is favor from God. Amen po ba? At wala kang pamasahe at may bayaran ka at hindi dumating yung maniningil at ngayon ginamit mo muna, bukas daragdagan ka ng Diyos. That is a favor of God. Yung mga bagay na hindi nangyari ay kinabangan para sa bawat isa. At yung mga bagay na nangyari ay pagkatuto ng lahat. Kaya sa hindi nangyari at sa nangyari, meron tayong matututunan. Sabihin mo, I am favored. And I am extremely happy in Jesus. Oh, purihin ng Panginoon. Tatanda ang ating katawan, pero hindi ang ating espiritu at kaluluwa. Dahil ang ating espiritu at kaluluwa ay immortal. Immortal, walang kamatayan. Ang buhay na nasa atin ay eternal, walang hanggan. Bukas, ipakikita ko sa inyo ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, unawain nating mabuti. Tatanungin ko kayo, iniibig niyo ba ang Panginoong Jesus? Tingnan po natin sandali sa Luke 24. Kung ano ang palatandaan ng isang tunay na umiibig sa Panginoon. Verse 5. Luke 24 verse 5. And as they were afraid and bowed down their faces to the earth,
they said unto them, Why seek ye the living among the dead? Nagmamadaling inilibing ang Panginoong Hesukristo nung siya'y mamatay, sapagkat hindi sila dapat abutin ng 6:00 ng hapon dahil sa mga Hudyo, yun ang simula ng Sabat. Walang gagawa. Kaya kailangan mailibing before 6 o'clock in the evening. And then, nung madaling araw ng linggo, dahil tapos na ang Sabat, sila'y pumunta sa sementeryo. Yun pong mga memorial park ay hindi nakakatakot kaysa doon sa mga municipal cemetery. Tama po ba? Sapagkat kung hanapin mo ang puntod ng iyong mahal sa buhay, wala ka nang dadaanan dahil yung dating dinadaanan mo may nakalibing na rin. Totoo po ba yun? At kung ang ating papasuking sementeryo ay yung katulad ng municipal cemetery, matatakot ka sapagkat nakapapanglaw. Pero ito, hindi sila natakot sa multo. Bakit? Sila natakot doon sa anghel na kaharap nila, pero hindi sa multo. Kaya ang sabi ron, they were afraid and bowed down their faces to the earth. Sila ay takot na takot, kaya sila'y sumubsob, ang mukha nila ay nilagay nila at ayaw nilang tingnan ang mga anghel. At ang sabi ng anghel sa kanya, Why seek ye the living among the dead? Bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapala at biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicare Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.